Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bagong import ang ipaparada ng Token Tech sa pagbabalik ng PBA Commissioner's Cup ngayong Biyernes. Sa unang laro sa Smart Araneta Coliseum, magkakaalaman kung kayang makipagsabayan ni Ralier Hollis Jefferson suot ang uniforme ng Tropang Giga laban sa Rain or Shine Elasto Painters. Sub si Ralier ng kanyang nakababatang kapatid na si Ronday matapos ang tinamo nitong neck injury sa last game ng TNT kontra sa Taipei Fubon Braves sa East Asia Super League o EASL. Unang nagpakita ng gila si Ralier nitong EASL kung saan lumikha ito ng 22 puntos at 9 na rebounds. Inaasahang tatapatan ni Ralier ang import ng Rain or Shine na si Demetrius Treadwell mula sa scheduled second game ngayong Biyernes matapos ang bakbakang Northport at Blackwater sa hapon. Tangka ng Ross na maselyuhan ang ticket nito sa quarterfinals na nakasalukuyang pinangungunahan ng teams ng Magnolia, Phoenix, Meralco, San Miguel, Beer at Barangay Ginebra. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lalo pang lumakas ang puwersa ng PLDT high-speed hitters mula sa paglipat ni Kim Kiana D, Majoy Baron at Kim Fajardo galing sa disbanded na F2 Logistics sa Premier Volleyball League o PVL. Mahigit isang buwan na lamang ang simula ng PVL All-Filipino Conference sa Pebrero 17, inaasahan na mas magiging dikit ang laban mula sa bagong kupunan ni na Jovelyn Fernandez, Joy Dacoron at Ethan Arce na dati ding miyembro ng Cargo Movers. Kinuha ng Signal HD Sparkers ang serbisyo ni Fernandez para madagdagan ng lakas sa kanilang opposite hitter position. Tuwang-tuwa naman si Fernandez na dating UAAP Best Opposite Sparker sa pagkuha sa kanya ng signal dahil makakasama niya ang dati niyang mga ka-teammates sa FEU na sina Jel Cayuna at Chinchin Basas. Sa kabilang banda, mapupunta naman sina Dacoron at Arce sa Petrogas. Inaasahang makatulong sina Dacoron at Arce sa middle position dahil nagtamo ng injury si Rania Musa. Malaking tulong din ang magagawa ni outside hitter Gretzel Soltones na lumipat sa Akari Chargers mula sa Petrogas. Sasamahan ni Soltones ang mga batika ng Chargers na sina Dindin Santiago Manabat, Faith Nisperos, Erica Raagas, Michelle Cobb at Fifi Sharma. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, excited na si dating lightweight world champion Edward Folayang kung ano ang mangyayari para sa Lions Nation Mixed Martial Arts o MMA ngayong taon. Kasama ang mga dating world champion na sila Kevin Bellingon, Honorio Banario at Joshua Pasio, binuo ni Folayang ang bagong team matapos ang pagkala sa Team Lakay nitong nakalipas na taon. Ayon kay Folayang, bumubunga na ang kanilang ginawang hakbang at ipinapakita lamang na kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa. Ilan sa mga laban na masisilayan ngayong taon ay ang rematch ni Danny Kingad laban kay Yuya Wakamatsu sa 1-165 na babandera sa Enero 28 sa Tokyo, Japan. Samantalang dating strawweight world champion na si Joshua Pasio ang makakatapat naman ni Jared Brooks para sa gold-plated strap sa 1-166 na gaganapin sa Lusail Sports Arena sa Qatar sa Marso 1. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Win Peñano. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.